Sadyang may pinagtagpo ngunit hindi tinadhana ng kapalaran. Masakit yon para sa iba dahil kahit na anong gawin mong pagsalba, sa inyong pagmamahalan ay hindi rin kayo magkakasama sa huli sapagkat maraming mga pagkakataon ang humahadlang. Masakit yon para sa iba dahil kahit na anong gawin mong pagsalba sa inyong pagmamahalan ay hindi rin kayo magkakasama sa huli sapagkat maraming mga pagkakataon ang may humahadlang. Pero meron ding pinaglayo ng tadhana subalit muling pinagtagpo makalipas ang mahabang panahon. Dear Papa Dudut, pakitago na lamang po ako sa pangalang Quentin. 38 years old na sa ngayon at taga Olongapo City. Isa akong American or Phil-Am, ang nanay ko po ay isang entertainer sa Olongapo habang ang ama ko naman ay isang Amerikano na nagtrabaho sa US Navy. Nang manakan ang nanay ko ay tumakas sa responsibilidad ng aking ama, kaya naman lumaki ako na walang nakagisnang ama. Siya nga pala isa akong bisexual kaya ninais kong magpatago ng aking identity dahil siguradong mahuhusgahan ako ng tao. Samantalang ibabahagi kong kwento ay hindi tungkol sa pamilya kundi tungkol sa una at kaisa-isa kong pag-ibig, si Miles. Oo, isa siyang lalaki at katulad ko ay isa rin siyang American or Phil-Am. Matangkad, maputi, matangos ang ilong. Mamula-mula ang buhok at kulay light brown na mata. Gwapo si Miles kaya nagkagusto na ako sa kanya noong una ko pa lamang siyang makita. High school pa lamang kami noon, Papa Dudut, sa madaling sabi ay naging magkaibigan kami hanggang sa nagtapat ako ng pag-ibig ko sa kanya. Tinanggap naman niya yon dahil inamin din niya sa akin na gusto raw niya ako. At tulad ng aming inaasahan, Papa Dudut, ay marami ang naging hadlang sa aming relasyon noon, tulad na lamang ng mga mapanghusgang tao sa aming paligid. Natakot din kaming malaman ng aming pamilya at mga kaibigan na may relasyon kami dahil na rin sa konserbatibo ang karamihan sa kanila. At para sa kanila ang relasyon ng isang lalaki sa kapwa niya lalaki ay isang immoralidad. Kaya ginawa namin noon ang lahat para itago ang aming relasyon. Pero hindi lang yon ang pagsubok na kinaharap ng aming relasyon. Dahil ang pinakamatinding pagsubok na sinuong namin ay ang pangarap ni Miles na maging isang pare. Papa Dudut, deep inside ay tutol ako sa pangarap niyang yon. Nangangahulugan lamang kasi na oras na pumasok na siya sa seminaryo ay tapos na ang aming relasyon. Ayokong mangyari yon lalo na't minahal ko ng sobra si Miles. Pero naisip ko na sino ba ako para pigilan siya sa kanyang pangarap. May nakapagsabi rin sa akin na kung mahal ko daw talaga si Miles ay hahayaan ko siyang pumili kung saan siya masaya. Oo, masakit para sa akin pero yon ang ginawa ko. Sinuportahan ko si Miles sa kanyang pangarap kahit na masasaktan lang ako sa huli. Hanggang sa dumating na ang araw ng aking kinatatakutan. Naaprobahan na ang application ko sa seminaryo. Magtutuloy-tuloy na ako sa pagpapare. Sa susunod na linggo ang punta ko doon. Balita sa akin ni Miles. Ngunit ramdam ko noon na hindi siya masyadong masaya. Nalungkot din ako at parang maiiyak pero pinigilan kong lumuha hanggat kaya ko. Magkakahiwalay na pala tayo. Halos pabulong kong sabi. Parang tinusok ng patalim ang aking puso ngunit matagal ko nang pinaghandaan yon. Kaya nakaya kong maging okay sa kanyang harapan. Sorry Quentin. Malungkot niyang sabi sa akin. Salamat sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Hindi ko yon makakalimutan, dagdag pa niya. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na napigilan pang umiyak. Miles? Sabi ko pero halos wala nang salitang lumabas sa aking bibig dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Alam kong labis na naaawa sa akin si Miles kaya niyakap niya ako at pilit na chini-cheer up. Hanggang ngayon pa rin ba iyakin ka pa rin? Biro pa niya sa akin. Alam mo namang mababa ang luha ko
Sagot ko. Pagkatapos ay tumingin ako sa kanyang mga mata na para bang nagmamakaawa. At saka paanong hindi ako maiiyak hindi na tayo magkikita? Pagpapatuloy ko. Miles, please, huwag ka nang magpare. Marami namang paraan para maglingkod ka sa Diyos. Pwede ka na lang na magsakristan o magpastor. Miles, nakikiusap ako. Garalgal at halos mapaos na noon ang boses ko dahil sa sobrang pag-iyak. Ngunit kahit na anong klaseng pagmamakaawa ang gawin ko ay desidido na si Miles na iwan ako para sa kanyang mga pangarap. Quentin, matagal ko nang pangarap na maging pare. Bata pa lamang ako ay desidido na akong pumasok sa seminaryo. Ngayong maaabot ko na ang pangarap ko hindi ko na yun bibitawan pa. Sabi pa niya sa akin. Kaso Miles paano naman ako? Mangiyak-ngiyak na tanong ko kay Miles. Matutupad mo nga mga pangarap mo habang magdadalamhati naman ako sa pagkawala mo. Quentin, hindi na ako pwedeng umatras. Tanging sagot lamang ni Miles sa akin. Pinangako ko sa mga magulang ko bago sila mamatay na tutuparin ko yung pangarap nila na magkaroon ng anak na isang pare. Quentin, sana maunawaan mo ko. Pero sana maunawaan mo rin ako, na ibulalas ko. Nakita kong nagbuntong hininga ang lalaking pinakamamahal ko. Sa pagkakataong yun ay alam ko nang wala na talagang pag-asa na mabago ko pa ang kanyang isipan. Kung gugustuhin ng Diyos na hanggang dito na lamang ang relasyon natin wala na tayong magagawa pa, dagdag pa niya. Sa pagkakataong yon ay unti-unti na akong tumigil sa pag-iyak at bumitaw sa pagkakayakap niya sa akin. Sige Miles, pilit kitang iintindihin at ayaw ko namang maging makasarili kaya piliin mo kung saan ka magiging masaya. Malaya ka na, ang sabi ko sa kanya. Papadudot that time ay hindi pa rin ako nawala noon ng pag-asa kaya madalas ko nang ipagdasal sa Diyos na sana'y huwag matuloy ang pagpapare ni Miles dahil kapag nagkataon ay magkakahiwalay kaming dalawa. Pero hindi pinakinggan ng Diyos ang dasal ko dahil nagpatuloy pa rin si Miles sa pangarap niya. Kaya kahit na masakit sa akin ay pilit ko na lamang siyang sinuportahan. At sa mga nalalabing araw namin na magkasama ay sinamantala na namin ang pagkakataon. Nandyan yung pinaramdam namin ang pagmamahalan namin sa isa't isa. Pero papadudod sa bawat pagsasama namin ay hindi ko malubos ang kasiyahan. Dahil palagi kong naiisip na darating din ang araw na magkakahiwalay din kami. Dumating na ang araw ng pagpasok niya sa seminaryo. Pinuntahan ko siya sa kanyang bahay para magpaalam. Doon nga ay naabutan ko si Miles na mag-isa sa sala. Katabi ang dalawang bagahe ng mga gamit niya. Hinihintay na lang pala niya ang sasakyang maghahatid sa kanyang destinasyon. Napatingin siya sa akin at hindi ko naman mapigilang lumuha sa harapan niya. At doon ay niyakap ko siya ng mahigpit. Ngunit dahan-dahan siyang kumalas sa aking pagkakayakap. Quentin, gusto ko na makipaghiwalay sa iyo, mahinang sabi niya sa akin. Alam ko nang haabot talaga kami sa ganon pero hindi ko pa rin maiwasang maiyak dahil sa sobrang sakit na aking nararamdaman. Hindi ko kaya. Anong hindi mo kaya? Quentin, sana tanggapin mo na sa sarili mo na hanggang dito na lamang tayo. Alalahanin mo na pareho tayong lalaki. Hindi tayo ginawa ng Diyos para magmahalan ng ganito. Nilikha ka ng Diyos para sa babae. Aniya. Papadudod sa sinabing yun ni Miles ay parang lumalabas na kasalanan ko pa na mahalin siya. Lalo akong naiyak dahil tila nadagdagan palalo ang hapde sa puso ko. Sorry pero hindi na talaga kita mahal, dagdag pa niya. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niya o nagdadahilan lamang siya para pumayag na akong palayain siya.
Pero sa huli Papa Dudut ay wala na rin akong nagawa kundi ang i-let go na lamang siya. Kung sakaling magiging pari ka na ha, huwag mo sana akong kakalimutang ipagdasal. Sana ipagdasal mo rin sana na makaya ko tong mga pagsubok na dumarating sa akin. Yun na lamang ang nasabi ko sa kanya bago ako nagpaalam sa kanya. There's no good in goodbye. Yun ang madalas kong sabihin kay Miles sa tuwing nagpapaalam siya sa akin. At noong natuloy na nga ang pagpapari niya ay sobra akong nasaktan at nangulila. Gustuhin ko man siyang pigilan pero hindi ko magawa dahil ayaw ko namang maging hadlang sa mga pangarap niya. Sino ba naman ako para humadlang sa kung ano ang magpapasaya sa kanya? Kaya alang-alang sa pagmamahal ko sa kanya ay tinis ko na lamang ang bawat sakit. Lumipas ang mga taon at sinubukan ko mag-move on pero hindi ko magawa. Pero hindi pa rin ako sumuko at nagpatuloy pa rin ako sa buhay. Papa Dudut, sinubukan kong makipagrelasyon sa ibang lalaki pero lahat ng pinasukan kong relasyon ay hindi tumagal. Kaya dumating ako sa puntong nagsawa na ako, para ba kasing walang pagmamahal na involved kundi init lamang ng katawan. Tumigil ako sa paghahanap ng lalaki at sinubukan kong magpakabarako. Nanligaw ako ng mga babae pumasok sa straight na relasyon pero madalas ay hindi ako nagtatagumpay dahil hindi ko masikmura ang karamihan sa kanila. Pero hindi ako sumuko. Nakipagrelasyon pa rin ako sa iba't ibang babae sa pag-aakalang unti-unti akong mako-convert sa pagiging macho at matikas na lalaki. Hanggang sa nakilala ko si Alicia. Katulad ng dati niligawan ko siya at naging kami. Tumagal nga ng 4 na taon ang aming relasyon dahil aaminin kong tila nahulog na noon ang puso ko sa kanya. Bukod sa mabait siya at maalagang kasintahan ay hindi natagal ay nagpakasal kami ni Alicia. At nagkaanak ng 2 babae. Pero Papa Dudut, dumating ang panahon na parang bumalik ang dati kong pagnanais sa kapwa ko lalaki. Bagamat hindi naman ako nakipagrelasyon sa kapwa ko lalaki that time pero pinulang ko ang tawag ng aking laman. At yun nga Papa Dudut, bigla ko na lang na-realize na isang araw na bakla pa rin pala ako at panakipbutas ko lamang si Alicia. Samantala alam naman niyang tungkol sa aking kasarian at alam din niyang meron akong ibang mahal at hindi siya. Masakit yon para sa kanya pero tiniis niya yon at sa halip ay minahal pa rin niya ako. Pero hindi ko na siya nakuhang mahalin. At dahil sa puro sama ng loob ang ibinigay ko kay Alicia ay binawi rin siya sa akin ng Panginoon. Namatay si Alicia sa sakit na breast cancer. Ngunit sa pagkamatay ni Alicia ay hindi ko akalain na merong isang magbabalik mula sa aking nakaraan. Isang araw ay inaya ako ng aking kapatid na si Eric para magsimba. Hindi na kasi ako naging palasimba noon simula nang ipagpalit ako ni Miles para sa kanyang bokasyon. Pero hindi ko talaga maipaliwanag dahil bigla niya akong napapayag na magsimba. Buti naman at pumayag ka nang sumama sa akin dito sa simbahan. Ang tagal mo rin kasing nagmukmok sa pagkamatay ng asawa mo. Pero masaya na ako tol kasi unti-unti nang bumabalik ang sigla mo. Ang sabi ni Eric sa akin. Gumaan nga ang pakiramdam ko pagpasok ko ng simbahan, ang sabi ko naman sa kanya. Kaya pala kita sinama rito kasi ipapakilala sana kita sa bago nating parish priest pagtatapat ng kapatid ko sa akin. Pagkatapos ay ngumiti ito ng makahulugan. Talaga? Hindi na ba si Father Razon? Tanong ko. Nagretiro na si Father Razon, sagot niya. Yung bago nating parish priest, Philam din katulad mo. Father Miles ang pangalan, dagdag pa ni Eric. Agad na bumilis ang tibok ng aking puso pagkarinig ng pangalang Miles. Nakukutubang ko na ang paring yon ay yung matagal ko nang gustong makita at makasama. O tamang-tama, ayun na pala si Father Miles. Turo sa akin ni Eric at pagkatapos ay hinila niya ako para lapitan ng paring nakatalikod.
At hindi nga ako nagkamali, Papa Dudut, dahil paglingon ng paring nakatalikod ay nakumpirma ko ngang si Miles yun. Sa kabilang banda, maski si Miles ay nagulat din pagkakita niya sa akin. "Quentin, ikaw ba yan?" Hindi makapaniwalang tanong sa akin ni Father Miles. Nahihiya akong umiti, Papa Dudut. "Oo, Father Miles, ako nga to," tugon ko. Medyo malaki din kasi ang pinagbago ng aking itsura kaya hindi maiwasan siguro ni Miles na mag-alinlangan. "Father Miles, dinala ko si Quentin dito sa simbahan para maging masaya ulit siya sa buhay niya. Kabamatay lang kasi ng asawa niya eh," ang sabi ni Eric sa pare. Bumaling ulit si Miles sa akin at malungkot ang kanyang mga mata. "Nakikiramay ako sa iyo at masakit mawala ng mahal sa buhay," ang sabi niya sa akin. "Oo, kaya eto ako. Hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin ako sa pagkawala. Pero wala na ako magagawa kundi ang tanggapin ang katotohanan. Masaya na rin siguro ang asawa ko sa piling ng Panginoon. Wika ko sa paring minsan kong inibig ng higit pa sa buhay ko." "Siya nga pala, ang tagal nating hindi nagkita, Quentin. Ang laki ng pinagbago mo," ang sabi ni Miles sa akin. "Siyempre, tumatanda rin tayo," nakangiting tugon ko. "Kailan ka pa nag-ordained?" tanong ko pa sa kanya. "Noong 2001 pa." Sagot niya. 2 taon na rin pala, no? Sa pagkakataong yun ay nanumbalik sa akin ang kirot sa aking puso nang maalala ko yung araw na umalis siya papunta ng seminaryo. Maya-maya ay nagsalita ulit ang aking kapatid na si Eric. "Siya nga po pala, Father. Dinala ko rito yung kapatid ko para katulad ko maging active din siya sa mga gawaing pangsimbahan. Kesa naman po sa magmukmuk na lamang siya sa bahay, magandang makisalamuhan na rin siya sa ibang tao. Bukod pa ron para mapalapit na rin po ang kapatid ko sa Diyos," ang sabi niya. Bagamat wala na talaga yon sa plano ko ay napapayag na rin akong maging volunteer ng simbahan para makasama ko ang dati kong pag-ibig. Hindi nagtagal ay nagkaroon kami ni Miles ng pagkakataon na mag-usap nang umalis si Eric para tulungan ng ilang volunteers na magpalit ng damit ng mga rebulto. Nung una, Papa Dudut, ay nagkaroon kami ng awkward moment at nagpapakiramdaman kami kung sino ang unang magsasalita. Hanggang sa napagpasyahan kong ako na ang mauna. "Ano palang itatawag ko sa iyo, Father Miles?" panimula ko. "Katulad na lang ng dati, Miles na lang," tugon niya. Pagkatapos ay muling umiti siya sa akin. "Alam mo, Miles, masaya ako ngayon sa tagumpay na nakamit mo. Buti ka pa. Ako hindi ako naging masaya." Malungkot kong kwento sa kanya. Tumingin ang pare sa aking mga mata. "Hindi ka naging masaya sa piling ng asawa mo?" Natutunan ko rin namang mahalin ang asawa ko, pero yung sasabihin mong masaya, hindi ko gaanong naramdaman yon. Aaminin ko na malaki ang naging pagkukulang ko sa asawa ko bago siya mamatay. Kaya heto, nakukonsensya pa rin ako hanggang sa ngayon. Pagpapatuloy ko. "Father Miles, pwede ba akong mangumpisal sa iyo? Bala ko sanang ihingi ng tawad sa Diyos ang mga kasalanan ko." Nakita ko sa mga mata ni Miles ang lungkot sa kanyang mga mata. "Ano bang kasalanan ang gusto mong ihingi ng tawad sa ating Panginoon?" tanong niya sa akin. "Gusto ko kasing ihingi ng tawad yung ginawa ko sa asawa ko. Oo, hindi ako nagtaksil sa kanya pero nasaktan ko siya kasi hindi ko siya nakuhang mahalin ng buo dahil patuloy kong minamahal ang isang taong dapat ay matagal ko nang kinalimutan." Pag-amin ko. Natahimik si Father Miles at tila ba hindi niya alam ang kanyang isasagot sa akin. Ilang segundo rin kaming nagpakiramdaman bago ako nagpasyang magsalita. "Maibibigay mo ba sa akin ang sagradong sakramento ng kumpisal?" Huminga naman siya ng malalim bago nagsalita. "Oo, Quentin. Simulan na natin." Papa Dudut, hindi ako makapaniwala na muling magkukrus ang landas namin ni Miles. Isa na siyang ganap na pare, isang kagalang-galang na pare. Pero sa likod ng sutana niya ay alam kong naroon pa rin ang pagmamahal at pangungulila niya sa akin noong nagkita kami. Ako rin, Papa Dudut.
Noong makita ko siya ay muling sumiklab ang tuwa sa puso ko. Oo, lalo kong minahal si Miles kaya simula noon ay sinikap ko ng huwag na kaming magkahiwalay pa. Dahil kay Miles kaya naging aktibo ako sa simbahan. Ginawa ko ang lahat para magkaroon kami ng pagkakataon ni Miles na magkasama. Pero syempre alam ko rin ang limitasyon naming dalawa. Alam ko rin na hanggang kaibigan lamang ang kaya niyang ibigay sa akin dahil isa na siyang alagad ng Panginoon. Papadudot muli kaming nagkalapit ni Miles at dahil doon ay muling sumaya ang puso kong nalulumbay at nangungulila sa kanya. Pero minsan nasasaktan din ako dahil nagiging hadlang ang estado niya bilang pare sa pagmamahal ko sa kanya. Sa bawat araw kasi na lumilipas ay lalo kong minamahal si Miles at halos hindi ko na maitago ang mga nararamdaman ko para sa kanya. Hanggang isang araw ay hindi na ako nakatagal sa aking pagtitimpi. Pinuntahan ko si Miles sa kanyang tinutuluyang apartment. Nagdala ako ng chocolate cake dahil ang plano ko sana ay mag-celebrate kaming dalawa dahil kakatanggap ko lang sa bago kong trabaho. Bukod sa paborito talaga ni Miles ang chocolate cake. Hindi mo pa rin nakakalimutan yung mga paborito ko kahit na matagal na panahon na ang lumipas? Nakangiting sabi niya sa akin. Kapag mahalaga sa iyo ang isang tao, malabong makalimutan mo ang anumang bagay tungkol sa kanya, ang sabi ko. Pagkatapos noon papadudot ay hindi na kumibo si Father Miles na para bang may nasabi akong hindi maganda sa kanya. Mamayang kaunti ay naglakas loob na ako na basagin ang katahimikan sa aming dalawa. Wala ka bang naaalala sa araw na ito? Tanong ko. Sa pagkakataong yon ay napabuntong hininga si Miles. Quentin? Pakiusap? Pero hindi ko na hinayaang tapusin pa niya ang kanyang sasabihin dahil agad akong nagpatuloy. August 6. Ang mahalaga sana ang araw sa ating dalawa. Alam mo kung hindi mo ako iniwan 16 na taon na sana tayo. Quentin, nakikiusap ako na huwag mo nang ipaalala pa yon. Pakiusap sa akin ng pare. Marami nang nagbago. Hindi na tayo katulad ng dati. Dagdag pa niya. Alam ko na hindi na natin magagawa yung mga ginagawa natin dati, Miles. Alam ko na ang estado mo ngayon at hindi na kita mayayakap, hindi na kita mahalikan. Hindi na kita makakasama ng matagal pero kahit na ganon, gusto ko pa rin na malaman mo na walang nagbago sa pagmamahal ko sa iyo. Naiiyak kong sabi. Sa pagkakataong yun ay tila nagmatigas si Miles sa akin. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin ba matanggap yung naging desisyon ko? Quentin, hindi ba't mahal mo ko? Bakit hindi mo magawang irespeto yung pinili ko? Usig niya sa akin. Nirespeto ko naman ang desisyon mo, hindi ba? Noong hiniwalayan mo ko para mag-aral sa pagpapari ay pinigilan ba kita? Hindi, Miles. 13 taon akong nagtiis na masaktan dahil kahit na labag sa kalooban ko sinuportahan ko pa rin ang desisyon mo kasi yun ang alam ko magpapaligaya sa iyo. Pero alam mo kung ano ang katumbas noon? Umiiyak kong sagot sa kanya. Maraming taon ng pag-iyak, pangungulila at dahil sa ginawa mong yun nakasakit pa ako ng damdamin ng isang babae na ang tanging kasalanan ay piliin na mahalin ang isang lalaking katulad ko. Papadudot humagulhol ako ng todo pagkatapos noon. Magkahalong konsensya at awa sa aking sarili ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Samantala hindi ko na malaya na lumapit sa akin si Father Miles. Naluluha ang kanyang mga mata. Alam mo Father Miles, dahil sa iyo kaya hindi ko naramdaman na maging masaya sa buhay. Dahil sa iyo kaya ako nagkakasala ngayon sa Diyos. Ewan ko ba sa Diyos kung bakit ba niya ako ginawang ganito? Bakit ba kasi sa dinami-dami ng pwedeng mahalin, ikaw pa ang minahal ng puso ko? Father Miles, kasalanan mo ang lahat ng ito. Sinira mo ang buhay ko. Hindi ko napigilang sumabog ng mga oras na yon. Pero papadudod hindi lang ako ang sumabog ang damdamin ng araw na yon. Ikaw ang sumira ng buhay mo, Quentin.
Sigaw sa akin ni Miles habang humahagulhol na. Hindi ko naman sinabi sa iyo na mahalin mo ko, hindi ba? Alam mo namang simula ng pagkabata ko pangarap ko nang maging pare. Kung tutuusin hindi naman ako katulad mo. Pero anong ginawa mo? Hanggang ngayon ikaw pa rin na naglalapit ng tukso sa akin. Quentin, tama na. Tapos na ang kabanatang yon ng buhay natin. Isa na akong alagad ng simbahan kaya nakikiusap naman ako sa iyo ngayon na sa ngalan ng Diyos ay tigilan mo na ako. Makasarili ka, Miles. Wala kang inisip kundi ang sarili mo na ibulalas ko naman sa kanya. Pero agad niya akong kinontra. Makasarili ka rin, Quentin. Siguro nga naging makasarili ako pero sa ginawa mong ito sa akin, alam mo ba na ako ang higit na nahihirapan at hindi ikaw? Makasarili ka kasi ang mahalaga lang sa'yo makuha mo ang gusto mo. Hindi mo man lang inisip na sa bawat pag-iyak at pagmamakaawa mo sa akin na mahalin ulit kita, unti-unti ko nararamdaman na nagkamali ako ng ginawang desisyon sa buhay ko. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay natauhan ako at nakaramdam ng matinding guilt sa aking nagawa sa pare. Nagpatuloy naman si Miles. Quentin, gusto ko man pero hindi na ako makakaalis pa rito. Habang buhay na ako nakakulong sa bukasyon ko. Makasarili ka, Quentin, kasi sa bawat pagtangis mo ay unti-unti mo napagtatanto na mali ako sa inakala ko na masaya at kontento na ako sa buhay dahil kung tutuusin miserable pala ang buhay ko ngayon dahil hindi ko maipaglaban ang totoo kong nararamdaman. Papa Dudut, wala akong maisagot noon sa kanya kundi ang pag-iyak lamang. Samantala kitang-kita ko naman na bagsak na ang kalooban ni Father Miles. Oo, inaamin ko na nagkamali ako ng ginawang desisyon at pinagsisisihan ko yon. Pero huli na para magsisi. Miserable na ang buhay ko. Quentin, aminin ko man o hindi pero nagkasala ako ngayon sa Diyos. Ang pakiusap ko lang sana sa iyo ay huwag mo na sanang ipamukha sa akin na nagkamali ako. Gulong-gulo na ako, aniya. Yun ang puntong na-realize ko ang aking pagkakamali. Miles, patawarin mo ko. Hindi ko alam na nakapagbibigay na pala ako ng pasakit sa iyo. Kung sa tingin mo ay salot ako sa buhay mo ay sige, aalis na ako. Hindi na kita gagambalain pa. Hindi na ako magpapakita sa iyo kahit kailan. Tanging kong nasabi bago tumalikod para umalis. Ngunit pinigilan ako ni Father Miles sa pamamagitan ng paghila sa aking braso papunta sa kanya. At doon ay hinalikan niya ako. Hindi ko alam kung paano i-describe ng tama pero naglalagablab ang mga halik na binitawan niya sa akin. Halik na may pagmamahal at matinding pangungulila. Hanggang sa muli siyang natauhan at binitawan niya ako. Ako naman ay patakbong lumayo sa kanya at umiiyak, bagsak na bagsak din ang kalooban. Papa Dudut, ayaw kong magkasala kami sa Diyos. Kaya ako na mismo ang nagparaya at iniwasan ko na si Miles noon. Kahit na masakit sa akin pero tiniis ko yon. Nagparaya at iniwasan ko na si Miles, Papa Dudut. Kahit na masakit sa akin pero tiniis ko yon dahil alam ko na tama ang ginawa kong desisyon na lumayo. Pero Papa Dudut, sa paglayo ko ay siya namang paglapit ni Miles sa akin. At dahil sa hindi ko mapigilan ang puso ko ay bumigay din ako at nagkasala kaming dalawa sa Diyos. Oo, nagawa ulit namin ang hindi dapat na gawin. Pero noong mga panahong yun ay panay ang dasal namin sa Diyos na sana patawarin niya kami sa kasalanang ginawa namin. Natukso lamang kami dahil sa matinding pagmamahal na nararamdaman namin para sa isa't isa. Papa Dudut, dumating din ang araw na nakonsensya rin ako at madalas ay umiiyak na lamang ako mag-isa. At para matigil na yon ay isang desisyon ang aking ginawa. Nagkita kami sa isang parke sa ibabaw ng burol sa aming lugar at doon ay nag-isip ako kung paano ako magpapaalam ng maayos. Hindi ko nakakalimutan ang lugar na to, ang sabi ni Miles habang nakatanaw sa malayo. Dito tayo unang nagkakilala, nagmahalan at dito ko rin binigay sa iyo ang unang halik ko, kwento pa niya. 15 anyos pa lang tayo noon, maikling sabi ko habang sinasariwa din ang aming pagmamahalan.
Akalain mo sa edad natin yun seryoso na tayo pagdating sa pag-ibig? Pagpapatuloy pa ni Miles. Matanong kita, kung sakaling bigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na balikan ng isang parte ng nakaraan mo ng buhay mo, ano ang babalikan mo? Bigla akong naitanong kay Miles. Sa puntong yun ay bumaling sa akin ang pare at sabay sabing, babalikan ko yung araw na iniwanan kita para sa bukasyon ko. Babaguhin ko yun. Napatingin na lamang ako sa kanya noon, Papa Dudut. Walang imik. Mahal ko ang Diyos, Quentin, at bata pa lamang ako ay gusto ko na siyang paglingkuran. Oo, nakamit ko nga yung pangarap ko sa buhay pero tama pala yung kasabihan na hindi lahat ng kasiyahan ibibigay sa iyo ng Diyos. Meron kasing nawawalang parte ng buhay ko at ikaw yon. Pag-amin niya sa akin. Pagkatapos noon ay nagdangka siyang halikan ako sa labi pero umiwas ako. Nagbabalak na sana akong magpaalam sa kanya pero laking gulat ko nang inunahan niya akong magpaalam. Nakatanggap ako ng utos mula sa aking superior. Balak nila akong italaga sa isang parokya sa Usamis. Baka hindi na tayo magkita pa, kwento sa akin ni Miles. Pero halata sa kanya na tila ayaw niyang magpaalam sa akin. Ayos lang ba sa'yo yung desisyon nila? Masaya ka ba doon? Tanong ko. Pero agad na sumagot si Father Miles. Sa palagay mo sinong magiging masaya kapag mahihiwalay sa taong mahal niya? Quentin, sa totoo lang ayokong umalis. Ayokong mawalay sa'yo. Maski ako, Papa Dudut, ay natutokso na rin na huwag iwan ang kaisa-isang lalaking minahal ko. Pero sa tuwing naiisip ko ang Diyos ay nakokonsensya ako. Kaya nung oras ding yun ay sinabi ko na ito sa kanya. Kung ako sa'yo, Miles, piliin mo ang Diyos. Piliin mo ang bukasyon mo kaysa sa akin. Tanggap ko na ang sitwasyon natin at handa na akong magsakripisyo. Huwag mong talikuran ng Diyos nang dahil lang sa isang katulad ko. Hindi yun tinanggap ni Miles, Papa Dudut, at sa halip ay nagsabi pa siya ng balak na niyang tumiwalag sa pagpapare. Pero kinumbinsi ko pa rin siya na manatili sa kanyang bukasyon dahil na-realize kong mas mapapabuti ang buhay ng mahal ko sa piling ng ating Panginoon. Kaya sa huli ay pumayag na si Miles at nagpaalam sa akin. Hindi nagtagal ay nabalitaan ko na lamang na natuloy na siya papunta sa Usamis. Papadudot, pinakawalan ko na si Miles at tuluyan na akong nagpakalayo-layo. Tinuon ko na lamang sa mga anak ko ang atensyon ko at kahit na mahirap ay kinalimutan ko na ang taong labis kong minahal. Hinangi ko noon ang tulong ng Diyos at sa awa naman niya ay unti-unti rin akong nakabangon muli. Kaso Papadudot, bago tuluyang mawala si Miles sa puso ko ay isang masamang balita ang natanggap ko. Na-stroke si Miles sa Usamis sa edad na 34. Wala akong inaksayang panahon na yon at pinuntahan ko kaagad si Miles sa ospital. Doon ay sinabi sa akin ng doktor na nakausap ko na na-stroke na si Miles at halos 80% ng katawan niya ay paralisado na. Nanlumo ako at sobrang pagkaawa ang aking naramdaman nang makita kong nakaratay si Miles sa ospital. Tulala at parang maiiyak sa kanyang sinapit. Diyos ko, sana itulungan po ninyo si Miles. Sana pagalingin niyo po siya sa kanyang sakit. Maawa na po kayo sa kanya. Kung pwede lang pong akuin ko na lang po ang sakit ay gagawin ko, Diyos ko. Sana tulungan po ninyo makabangon si Miles sa pagsubok na ito sa buhay niya. Yon ang natatandaan kong panalangin ko sa Diyos habang dahan-dahan na lumalapit sa lalaking pinakamamahal ko. Nang maramdaman naman ni Miles na may papalapit sa kanya ay pinilit niyang lumingon sa gawi ko kahit na halatang nahihirapan. Pinilit din niyang magsalita ngunit nangingiwi ang kanyang mga panga. Quentin? Quentin? Pilit na sabi ni Miles sa akin habang umiiyak. Hinawakan ko noon ang kamay ni Miles at pilit na pinalakas ang kanyang loob. Miles, huwag ka nang umiyak. Lumaban ka, kaya mo yan, ang sabi ko sa kanya. Ngunit lalong nagdalamhati ang pare pagkakita sa kanyang sarili. Malaki ang pagkakasala ko sa Diyos at sa iyo kaya naranasan ko ito. Umiiyak niyang sabi. Wala kang kasalanan. Kung tutuusin ako ang may kasalanan at hindi ikaw. Kung hindi lang ako bumalik ulit sa buhay mo, sana hindi nangyari sa iyo ito.
Naiiyak kong wika. Pagkatapos ay lalo kong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay at hinalikan ko yon. Quentin, mamahalin mo pa rin ba ako kahit na ganito ako? Tanong niya. Mamahalin pa rin kita kahit na ano pang mangyari sa'yo. Handa kong gawin ang lahat, Miles, para sa'yo. Kung kinakailangang alagaan kita habang buhay ay gagawin ko. Mahal na mahal kasi kita. Iyon ang naging sagot ko sa kanya, Papa Dudut. Sa pagkakataong yon ay unti-unting huminto ang kanyang pagluha. Tandaan mo, kung ikaw pinaglingkuran mo ang Diyos, ako naman ay paglilingkuran kita. Basta Miles, magpalakas ka ha. Isipin mo lang na para sa akin ang ginagawa mo, pagpapatuloy ko. Papa Dudut, simula noon ay ako na ang voluntaryo nag-alaga kay Miles. Bagamat ayon sa mga doktor ay hindi na maibabalik pa ang dati niyang pangangatawan, pero umaasa pa rin ako sa himala. Nagpapasalamat din ako sa Diyos at pinayagan ako ng superior ng orden na ako ang mag-alaga kay Miles. Kaya heto ngayon, ibinigay ko kay Miles ang lahat ng pagmamahal na kailangan niya. At gagawin ko yon hanggat nabubuhay siya. Papa Dudut, heto lamang ang maibabahagi ko sa inyo sa ngayon at sana'y mabasa niyo po ito. Ang pag-ibig ay talagang walang pinipiling kasarian at handa mong gawin ang lahat para sa taong mahal mo. Tandaan na hindi masama ang magmahal ng tapat at muli maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Quentin. Maraming salamat, Quentin, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa aking YouTube channel, ang Papa Dudut Stories. Nakita naman namin na wagas ang pagmamahal mo kay Father Miles at sa kabila ngayon ang kalagayan niya ay minabuti mong alagaan, paglingkuran at mahalin pa rin siya. Bagamat marami ang tutol o magsisitaasan ng kilay sa inyong binahaging storya ay natutunan namin sa inyong kwento ang isang totoong wagas na pagmamahal. Marami kang sinakripisyo, Quentin, para mapatunayan na mahal mo si Father Miles. Oo, marami ang magsasabing bawal ang inyong pag-iibigan, pero sino ba kami para manghusga? Kung talagang mahal na mahal ninyo ang isa't isa, bakit naman yun pipigilan? Labis-labis ang pagmamahal na ipinakita mo, Quentin, para sa lalaking laman ng iyong puso. At sa inyong lahat na nakikinig, kung magmamahal ka ng labis ay siguraduhin mong handa kang magtiis. Sapagkat kaakibat ng wagas na pagmamahal ang walang hanggang pagpapasakit. Mga kaibigan, hayaan na lamang natin sina Quentin at Father Miles na mahalin ang isa't isa. Matuto tayong rumespeto sa desisyon ng bawat isa. At wala tayong karapatan na manghusga sapagkat hindi tayo hurado at pangalawa ay hindi po tayo perpekto. Para kina Quentin and Father Miles naway magpatuloy ang inyong pagmamahalan para sa isa't isa. Gabayan kayo pareho ng ating poong may kapal. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Maraming salamat. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. At hanapin din po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut
Stories.